Tinawag at sinugo ang 12. Huwag magdala ng anuman sa paglalakbay, kundi tungkod lamang. Walang pitaka o pera sa sinturon, nakasandalyas at may isang damit lamang. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 6, verses 7 to 13. At tinawag niya ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan nila siya ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu. At sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay, kundi tungkod lamang. Walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon. Nakasandalyas at may isang damit lamang. At sinabi niya sa kanila, pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. At pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Habang pinagninilayan ko ang Ebanghelyo na ito ni San Marcos, pumasok sa isipan ko ang pagninilay sa aking buhay relihiyoso, na kung saan ito ang naging training namin at mga inputs at mga pag-aaral sa loob ng religious life. At ang lahat ng ito ay binigyang pansin o diin sa novitiate life, kung saan ang buhay relihiyoso o ang buhay ni San Francisco, dahil kami ay mga Franciscans, ang pinag-aaralan. Ibig sabihin, ang buhay ng paano ginawa ni San Francisco ang kanyang buhay, ano ang kanyang mga history, ano ang kanyang mga pinagmulan ng kanilang buhay Franciscano. Kaya ito ay napakagandang pagkakataon, panahon, upang pag-aralan ang buhay na ang tawag dito, vows, 3 vows of religious life. Ang vows of religious life, unang-una, meron siyang vow of poverty. Ano ba ang poverty? Ang poverty ay isang pagpapahalaga na ang buhay na iyong tatahakin ay sapat na pamumuhay, kasimplihan. Hindi nagpapayaman, kundi ang buhay na sinasabi sa Ebanghelyo natin ngayon. Wala kang dadalhing anuman, walang pera sa iyong lukbutan, kahit sa sinturon ay wala kang dadalhin. At binigyan din dito sa vows of poverty ang wala kang pag-aari na sayo na iisa, kundi ito ay para sa komunidad.
Ikalawa, ang vows of chastity. Ang buhay kalinisan o ang pinapahalagan mo ay ang hindi mo na pinahalagahan ang buhay pag-aasawa, kundi ang pinapahalagahan mo ay buhay community life. Ito yung chastity. Ang pinili mo ay kalinisan sa harap ng Panginoon. At ikatatlo ay vow of obedience. Ang lahat ng relihiyoso ay mayroong submission sa kanyang mga superior, kasi bawat religious life ay by superior. Kaya ang superior ang susunod sa community life. At ito naman ay pinag-uusapan. Ganon din kung ikaw ay nasa diocese at ikaw ay nasa sa obispo, kailangan sumusunod sa obispo at pagsunod din sa kagustuhan ng Pope. At ano ang plano ng Diyos na kaharian? Nung ako ay namuhay bilang, dumating ako sa yugto na natanggap ko ang vows na ito dahil nag-simple professed ako na religious at isinabuhay ko ito. Kaya lang lumabas din ako at naghanap ng buhay ng karanasan sa labas. Habang nasa labas ako, namuhay ako bilang hermitage, at ang buhay na ito na isinasabi sa Biblia na kung saan walang pagkain, wala dalang mga pera, iisang damit, isinabuhay ko ito. At sa aking karanasan, napakaganda pala ng pakiramdam kapag nakikita ka ng mga tao na masaya sa iyong ginagawa. Dahil ito ang gusto ng mga tao, hindi ka namumuhay na marangya, mayaman, may kotse, at mga ilan-ilan ang bahay, kundi ang buhay ng isang relihiyoso ay payak, simple, at malapit sa mga tao. Kaya itong pag-ibanghelyong ito para sa akin ay isang paanyaya muli sa nagnanais sumunod sa ating Panginoon sa religious life, na balikan ang ibanghelyong ito. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana po ay nakatulong ang pagbabahaging ito. Salamat po.